Pilipino. Undecided. 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 1% ang undecided. Oo, sabi nila, parang parehas mong malakas eh. Parang kaya, Si Ryzen no? po dati galing ng Omega eh. Parang kaya eh. Naninigurado lang. Dudurugin ko kayo. Ang sinabi ni Ryzen, eto na ang simula ng kwento na yan as Kelra will be using his MSC winning hero pero this time sa jungle role. Very rare nating makikita ito sa MPL. Pero sa RG ay minsan may makakasalubong kang marunong mag-aharit jungle at napakahirap nitong labanan inside the turtle pit. Ito yung sinasabi natin, confirmed nga na si Etomax yung may gamit ng Rafael. Actually, ginagawa din na rin sa Angela with the Impure Rage. Oo. So, adaptive damage ang kanyang gustong gawin and mas mataas na holy healing later on. Double heal kasi yan eh. Yung baka ay nagbibigay lang ng milk habang nag-heal. Tapos yung Rafaela, pindot-pindot. Bagay kay Ito Max. Pindot-pindot lang. Bagay lang. Oo. Akala ko yung baka lagi nare-reheat. Ganun pala. Pagka nag-holy healing. Basta healing na rin yun. Basta, pwede na. Healing na rin yun. Paunahan lang sila dito ni na Super Prince in terms of wave clear. Gamit na gamit ng Raba. But rapidot on this Matilda. So post 5 nga. Here we go. Mukhang magkakaroon ng contention doon sa may bandang itaas. Pero si Ryzen ata ang mahuhuli dito. Tudurugin naman ata siya for the first blood. At magpupunta ito kay Big J. Wow, napakabilis. Big J on his first kill debut. Saktong-sakto pa sa may bandang lane ng gold lane. Kaya naman matutulungan pa ni Kelra dito na pumitik ng mga outer third energy shield. So, kaya na crucial para sa side ng Onyx dahil madedelay ang rotation nila. May napapansin akong itong rotation ng Omega parang pinaghandaan. Oo. Kasi ang bilis doon sa may bandang Kramer side. But I think Onyx was ready doon dahil din si Rapido tayo nakaabang pero yung damage output, ang bilis doon with the Zaman Force, connected lahat sa side ng Omega. Iba din kasi yung early game damage na meron ng isang Brody. Yup, Ito yup. yung tipo na parang one item pa lang. Ang Good sakit stuff. ng manampal. Oo, yung isang espada lang, no? Oo, ayun, kita naman Ayan, natin. kita naman. Oo. Basta kinaganda pa kay Joe, maangat din siya in terms of level as compared to Iritel. So, medyo malilimit talaga ang kanyang potential. Sticker yan para kay Ryota. Already tumama na pero turtle secured para kay Kelra. At mukhang uubusin na ng barangay. Super Freeze atang isusunod pero makakatakas siya. Omega with a 1K lead. Wow! That was quick! Zaman Force kill agad, burst down. Walang hesitation sa side ng barangay. Tsaka nung moment na yun, saktong-sakto din yung stop ni Chakno. Kaya naman na for Omega dito, once na nag-go inside sila or mag-initiate sila ng teamfight, dire-diretso lang kasi sustain na doon. Even yung Zaman Force ni Kelra, by the way, meron ding sustain para sa kanya. Nako. Susubok si na Rapidot sa may bandang top lane naman after that exchange. 1.5k para sa Omega. Pero matanong lang kita, Chantel, tama si Umi kanina na medyo sticky at malagkit ang koponan ng Onyx. Pag nagsaman push, pwede mong ilapag doon yung mga glooms. Plus pwede ka rin maglapag ng apoy-apoy eh. So, kakayanin ba ng Onyx itong sustain? Kasi malamang doon lang lagi lalaban ng Omega sa loob ng spade. Kapag kasama ni Kelra si Etomax tsaka si Chakno kaya, parang mag-heal lang sila. So tatlo yung pipitik na sustain sa kanya. Although depende sa magiging item ni Super Prince. Minsan kasi yung ibang alili nag-enjoy. Etomax! Munti ka na. Okay, kalma lang. Kalma lang. Yung mga ganun, flicker in. Sabi ni Etomax, kaya ko rin yun, Kuya Manjin yung mga flicker set Mamaya yung isigaw dito ni Yumi, sandali! Sandali. Nakita ko yun sa mga bata kahapon. Oo, kita ko yung kala mo, pindot-pindot lang ako porque trapa lang ako Kaya din. Zaman Force meanwhile na top lane. Oh no, Nets going down. Na corner sa barangay at Omega. They secure their third kill. Ito na yung sinasabi natin, 201 for a Harit. At deadly talagang Harit pag ilagay mo sa middle lane kasi hindi mo na kailangan isipin na kung maghahabol ka ba sa gold or not. O diba ramdam agad ang damage, impure rage pa yan. Doon sa sarap ang sakit ni Kelra ngayon at mukhang papasukin pa niya Sakit. si Rapidot. Circling Eagle palabas at pwede na po yan ngayon na hindi mo kailangan i-target. Alam- Saan ka babagsak? Ito, Umi, na-mention mo sa akin to, si Kelra, isa siya sa mga players na merong pitik. Oo. This time on the jungle role, nararamdaman mo ba yun? Mas okay nga eh. Yung tipo na may killer instinct ka kapag jungler ka. Kasi pag nakakita ka ng opportunity o may nakikita kang wala sa pwesto, ay pwede ka agad sumugod. Pero Yeah. ngayon si Etomax hindi naman Ang balang. Ang dami palang provision dito ng Smart Omega din. Kahit kasi din yung kanyang first skill ay pwedeng gamitin sa mga brushes. Now for Onyx, ang pinakaabangan natin dito is kung paano yung paglatag na gagawin ni Yes. Super Prince sa kanyang mga shadow energy. Kasi siya magkukuha na talaga ng burst para diretso decimate. Parang DPS ang habol ng kumpunan ng Onyx, tapos magsisweep si Ryzen. Wow! But Ryzen is at 0-2, so this time, lumalamang si Kelra, 2k gold lead.
looking at the items, napabili na kagad ng bagong item. O, yan na, yung Si- Flask of the Oasis. Oo. May plus na agad dito yung Rafaela. Kaya naman na parang talagang gustong gawin dito ng side ng Omega is bilisan yung kanilang rotation. Oo. I mean, even yung Harit dito, pag hindi niya ginagamit yung mana niya, magre-regen din siya ng 1%. So, tuloy-tuloy lang ang laban. Ay, napakaganda talaga ng ginagawa ng Omega ngayon. No? Yung sustain nasa kanila, kaya naman tuloy-tuloy lang ang laban. Mukhang Gold Day naman ata ang kanilang gusto, pero si Ryzen na naman ang kanilang binibigyan. Kinailangan umalis ng Onyx doon sa may top side. Nararamdaman kong nanonood nga yung Synchro Vision. Iniiwasan ni na Super Prince and Rapido, trying their best to poke. But then again, yung heal kahit Onward flicker with a Earth Shatter at bilangin mo na yan. Killing spree para kay Kella. hindi pa nga tayo tapos magsalita ay biglang nakaklash na. Ang hirap din magpokong, ikaw ay Matilda, ikaw ay Lilia, ilabas mo yung glooms, ilabas mo yung mga willow whips, hinihil lang ni Ito Max, hinihil lang ni Chakno. Yung maanghang na healing eh. Oo, tsaka Healing na buyo. Healing Nice. na buyo. Tama. Nice one. Yung parang, ano yun? Saan ang gagaling yun? Healing Labuyo. Healing Labuyo. Nasabi niya, Healer na masakit. support kita doon. Thank you. Okay. Tsaka kasi guys, yung build dito ni Etomax talaga with the Flask of Oasis, 12% yun na healing effect. Healing Tapos mas Labuyo. tataas nga yung movement speed at saka yung healing effect mo depending sa magic damage. So, So masakit ka na, mas mataas pa yung heal mo. Mataas. So nakamubo na tayo sa Sakto healing galing. Oo, meron ng healing na Healing Labuyo na. Oo. Ito yung variant ng healing ng Omega. Medyo masakit. Medyo Oo. masakit. Okay. Tignan natin yung best na kakayanin ng Onyx. Kailangan natin ilagay sarili natin sa Onyx ngayon kasi all throughout the first 6 minutes of the game, it was the rotations of Omega na nananaig. Hindi ganon, hindi biro yung damage ng Onyx dito. May damage si Nets, kita natin, may Yup. asim din si Nets. And plus, nandito pa si Rapido na hindi pa namamatay. But Ryzen to, 0-3. Paano makakasweep to? Ako, mahirap na Martis to eh. Kailangan niya ng early game eh. Kailangan na talaga mauna yung mga latag dito ng mga Shadow Energy, yung mga pabomba din. Oo. Kailangan na dito ni Super Prince ng ibomba mo play. Kaso, yung healing Labuyo, ayan, ginadya bumps niya si Chakno. Pero medyo makunat yan. Kelra again with another turtle. Ay, grabe sa interview, sabi ni Kendra, di ba, sana makaretry ka sa akin at hindi pa nakaka-retry si Ryzen sa kanya sa buong laro ngayon. That is true. 3 turtles na Aray. libre sa side ng Omega. Ayan na. At ayan na nga si Kramata ang kanilang Okay. uunahin pero hindi nila itutuloy. Push lamang sa mid lane ang kanilang gusto pero si Rapido, Circling Eagle na gamit na niya pero joke lang. Babalik Pumipig. Yun yung mahirap to pagka Martista sa una ka na aurahan ng kalaban kasi supposedly ikaw magsa-snowball. Tapos ang daming space para ngayon kay Job. So ngayon kailangan gawin ng Onyx is, again yung kanilang magiging investment plan dito is nets. So meron naman silang crowd control later on. Inaantay natin kung magbibuild ba ng Ice Queen Wand dito si Cram and even Super Prince para mapatagal lang yung team fight at makapag-free hit. Ayan na, Grabe naman, pumupronta pero Cram going in with the last insanity pero mukhang babagsak siya. Immortality spot. Iiwan kaya siya ng kanyang kupunan at ayan na nga ata makakatakas pa with a flicker pero ang torn apart memory mula kay Joe ang tatapos sa kanya. Pasok ngayon kay Ryota. Grabe ang damage na nagagaling dito sa barangay at sinis na ata kanilang isusunod dahil ayan na nga. Pero Torre ang kukuha sa kanya pero yung healing Labuyo sakto lang yung linamnam. Ito yung sinasabi nating healing Labuyo. Take note guys na 3 turret hits ang sinalo ni Ryota pero dahil napakataas ng heal at hindi na maakyat, buhay pa rin si Ryota. Ito yung anghang na gugustuhin mo pa. Yung nanana. Oy, teka lang, si Rapido! Tumama ang torn apart memory in Omega ngayon. 7,000 ang lamang. Gamit na gamit yung Zaman Force. At gamit na gamit din ang pa-first kill ni Ito Max. Tsaka- Tito Max with a healing. 6 assists this time. At saka kung titignan nyo, almost 7k yung kalamangan dito ng Omega. Parang every time na makakuha kasi sila ng kill, nakukuha pa nila lahat ng resources. Every kill, 1k gold lead ang naipipitik sa kanila. So makikita natin later on pag nasilip natin yung items kung anong na nga ba ang sitwasyon Yeah. ni Kuya Nets ngayon kasi parang sinabi natin na siya nga investment plan ay Ayan Hastos and Wind Talker. Wala pa yung mga masakit, Su. Pero meron na kasing Malefic Roar. Makrits na yan. Oo, tapos may Blade of Despair pa si Kuya Jom. So physical attack and penetration, kompleto na. Gaano ka tindi yung critical ni Nets para tumagos dito sa healing Labuyo. Parang medyo mahirap. Kailangan niya ng katulong. Kailangan may extra proc ng mga sago-sago na binabato ni Prince and maging yung true damage ni Cram sa laban na to.
But I think Omega calculated yung pagsaman force eh. Oo. Hindi sila umaasim. Doon lang talaga sila nagsistay sa loob ng spada na yun. Oo. Parang yun yung pinaka-arena nila. Parang ready natin yung round 1 fight. Okay. Ito round 2 fight. Halata sa Omega na pre-practice nila itong lineup na ito. Here we go. Kelra kamuntikan ng Ayun, mamatay pero makakasaman force palayo. May onting putok na. May onting putok na. Nararamdaman na natin na kumakapit yung mga bubbles. Umahagod na yung putok. Umahagod yung mga bubbles sa binabato. Parang sili ba yung binabato ni ano? Nung Parang Hindi, eh, yan ang si Ryota. Bumuto ng dalawa pero mukhang hindi tatama ang Minoan Fury pero makakatore sila. 3-man knockup na nanggagaling to kay Jack Oh! Watson. At sa atang kanilang uunahin. Makakatakas naman siya pero Lord ata ang tutunawin ng Onyx. Mid lane ng call ng Omega with a 9k gold lead. Itutuloy ba nila ang push o lilipat na sila? Mukhang lilipat muna sa may bandang itaas. Grabe, 7-0 laban natin. Almost 11-minute game time. And for Omega, alam kasi nila yung strength ng kanilang composition. Sabi natin, ikot lang na ikot. O yan, umikot na rin si Gram. Pero wala pa rin damage. At mukhang ihil lang yan lahat ni Ito Max at magsistay ang Omega ngayon. No kills pa rin sa side ng Onyx. Kailangan nila dito ng isang miracle na mga DPS. Yung burst nila dito, 10 bits, ayan na! Naku, si Ryzen pa ata ang uunahin nila. Pero makakatakas with a guiding wind. Butas na ngayon ang base ng Onyx. At si Super Friends kinailangan ng black shoes. Paano pa kaya ito itutuloy ng Omega? Rapid. Circling Eagle. Here comes the late place to it. At kung hindi tatama nga lang Ryzen, nasa may bandang iloob. At makukuha na nga nila si Net. Si Ryzen na ata ang isusunod. Si Ryota buhay pa rin! Mega kill para kay Kelra. This is the debut game ni Kelra para sa kanyang jungle role. And the OMG will go and take game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Wow! Wow!